الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أحبتي الكرام mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah sa mga oras na ito inshallah ay ating pong ipagpapatuloy ang ating pag-aaral dito sa aqida. Okay, at ang ginagamit nating book ay tinatawag na Thalatha al-Usul. Okay, Thalatha al-Usul. O tinatawag Usul al-Thalatha. Okay? Usul al-Thalatha, tatlong pundasyon. Nakaraan, alhamdulillah, ay tinalakay natin ay patungkol sa Naam, sino nakakaalala? Ano yung tinalakay natin nakaraan? Pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At binanggit natin na mayroong dalawang uri ng pagkatakot. Naam. Ano yung unang pagkatakot na uri? Ha? Pagkatakot na pagsamba at pagkatakot na normal na pagkatakot. Okay. So, pag ang khawf al-ibada, kailangan dapat sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Diba? Hindi tayo pwedeng matakot sa mga ibang bagay na walang kakayahang magbigay sa atin ng kapinsalaan o kaya kasamaan. Katulad halimbawa ng mga yung mga mangkukulam, diba? Yung mga libingan. Okay? So, dapat tayo bilang isang mananampalataya, huwag tayong matakot sa kanila. Bakit? Kasi originally, wala silang kakayanan na magbigay ng pinsala sa atin. Sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit sabi niya mag-ipon-ipon, ang mga nilikha, law ijtama'u ala ay yadurruka bi shay'in lam yadurruka bi shay'in illa qad katabahu Allahu lak. Okay? O alaik. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit mag-ipon pa, sabi niya yung mga nilikha, yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in. Hindi ka, sabi niya, mapipinsala na ang anumang bagay maliban na lang kung iyon talaga ay nakasulat na sa iyo. Okay? Walau ijtama'u ala ay yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in kataba Allahu lak. Saan? Sa talaan ng ating mga gawain, sa qadar natin. Ibig sabihin nun, anong maunawaan natin sa hadith na iyon? Ibig sabihin, kahit mag-ipon-ipon pa, kahit pa jin yan, o anong pa mga nilalang yan, para gawan ka ng masama, gawan ka sa sarili mo, halimbawa, bigyan ka ng sakit, diba? Hindi ka makalakad, magkaroon ka ng malalang sakit. Hindi yun darating sa iyo, maliban na lang sa kapahintulutan ng Allah, kung yun talaga ay nakasulat na ikaw ay magkakasakit. Okay? Kaya tayo, huwag tayong matatakot sa mga nilikha ng Allah dahil sila ay wala silang kakayanan na pinsalain tayo. Okay? Tandaan nyo lang yun. Kasi ang karamihan, di ba? Natatakot sila na baka, kasi sabi nila, itong na ito, mayroon sabi niyang kaalaman, kung sa ano pa, may ilmo siya, may ilmo na. Sabi nila, mag-ingat ka. Baka lumaki yung tiyan mo. Palubuhin nila yung tiyan mo, sabi nila. Kaya, bulagin ka nila. O ano pa mang mga pinsala. So, dapat tayong isang Muslim, bilang mananampalataya sa Allah, ay huwag tayong matatakot sa kanila. Gayon din yung kabutihan kabutihan, kahit na mag-ipon-ipon pa ang mga nilikha ng Allah para bigyan ka ng kabutihan, pero kung hindi yun para sa iyo, ay hindi talaga para sa iyo. Hindi yun ipagkakaloob sa iyo ng Allah. Okay? Kung hindi yun para sa iyo. So, yun yung short na doon. Okay? Then, sa tinatawag din na khawf tabi'i.
Yung normal or something na natural na pagkatakot. Anong halimbawa? Halimbawa, matakot ka, merong hayop dyan na makamandag, natakot ka, di ba? Yun ay walang problema doon. Okay, walang problema doon. Kasi katulad din ng kay Propeta Muhammad nangyari, di ba? Noong dumating sa kanya si Anghel Gabriel, natakot siya. Di ba? Tumakbo siya, galing siya ng Gar Hira. Alam niyo yung Gar Hira, yung kuweba ng Hira. Saan yun? Sa Makkah. May nakapunta na ba sa inyo? Wala pa. Inshallah, mapuntahan natin. Diba? Makita natin. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam nagtaabud siya doon. Doon siya nagsamba sa Allah. Sinamba niya Allah doon. Kumasa ng ibada. Dumating sa kanya si Anghel Gabriel. At siya ay natakot. Siyempre, hindi niya kilala. Napakalaki. Hindi niya kilala. Kaya tumakbo siya kay Khadija. Kaya sabi niya, Zammiluni, zammiluni. Balutin mo ako. Yun ay khawf tabi'i. Okay, natural lang yun na pagkatakot. So, hindi siya papasok sa ibada. Okay? Sana naintindihan nyo, ha? Inshallah, malinaw naman yan. Tayyib. So, dito tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Dito tayo sa tinatawag na ar-raja. Raja. Wa daliluhu. Ano ibig sabihin ng raja? Yung paghangad mo. Paghangad. Rajaan. Halimbawa, pag sabihin mo, rajaan ya akhi. Sabi mo, hiling ko sa iyo, hangad ko sa iyo na huwag kang maging ganito. Okay, rajaan. Marinig niyo yan pagkuhan. Rajaan, huwag kayong maingay. Sabi ganon. Okay? So, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa rajaan na ito. Okay? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Anong surah ito? Yung surah na ito, sunnah, binabasa ito sa ngayong araw, Jum'ah. Surah Al-Kahf. Surah Al-Kahf. Sunnah na basahin ang Suratul Kahf sa Yawmu Al-Jum'ah. Marami siyang benepisyo. Ano yung benepisyo niya? Sa aywa na ba? Ang benepisyo na ay parang maging ilaw mo sa likod. Aywa? Meron pa ako gustong marinig. Aywa, ahsan. Okay, may iwas ka sa ikaw ay mapangalagaan mula sa fitna ni Dajjal. Sino si Dajjal? Tinatawag nilang si Antichrist, sabi niya. Si Antichrist. Okay? Fitna ng Dajjal. So, yun ay kabilang sa mga kabutihan ng pagbabasa ng surah Al-Kahf. Ya'juj wa ma'juj. Nabanggit doon sa surah Al-Kahf. Dito sinabi ng Allah, qawluhu ta'ala, faman kana yarju. Okay? Sino man sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yarju, ay naghahangad, raja'a, sino man sabi niya ang naghahangad, okay? Liqa'a rabbih. Okay, sino man ang naghahangad, ano yung tinutukoy dito? Sino man ang naghahangad ng gantimpala, okay? Good deeds sa kabilang buhay, gantimpala na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipagkakalob sa kanya, at kung sino man ang naghahangad ng makita niya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang mga mata, okay? Sa kabilang buhay, ay ano ang dapat niyang gawin? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Kung nais niyang makamtan ang mga good deeds, kabutihan, gantimpala na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan niyang gumawa ng mga mabubuting gawain. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. At huwag siyang magtatambal ng anuman sa
Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin nun mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa mga kondisyon, kabilang sa mga kondisyon para makamtan mo ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala at makita mo siya doon sa kabilang buhay, ay nararapat sa iyo na gumawa ka ng mga gawaing mga mabubuti. Okay? At ang paggawa ng kabutihan, ang a'mal salihat, okay? Ito ay kondisyon para ikaw ay makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala at ikaw ay makaligtas, an-najat minan nar, para ikaw ay makaligtas din sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin nun, kapag ang isang tao ay hindi gumawa ng kabutihan, hindi niya makakamit ang mga gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya makikita ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya makakapasok sa paraiso at kanyang magiging tahanan ay impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naghihintay sa kanya yung impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito sa aya ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung paghangad mo lang, ibig sabihin, naghahangad ka lang na sabihin mo gusto mong makita ang Allah subhanahu wa ta'ala, gusto mong makapasok sa kanyang paraiso, gusto mong makaligtas sa kanyang impyerno, sa kaparusahan ng mga anghel doon sa impyerno, mapabilang sa mga ahlun nar. Kung yun lang, yung ginagawa mo, sabi mo, yun lang ang ginagawa mo, pero hindi ka gumagawa ng mabuti, hindi mo sinusunod ang Allah, hindi mo yun makakamtan kailanman. Kahit na ano pang gawin mo, kung yun lang ang ginagawa mo, hindi mo yun makakamit. Gayon din sa ibang gawain, di ba? Kung gusto mo makamit ang isang bagay, siyempre kailangan mong magtrabaho, kumayod, sabi nila, banat ng buto. So, hindi mo makakamtan ng isang bagay unless na ikaw ay gumawa ng mga paraan para makuha mo iyon. Di ba? Kung gusto mong makakain, magtrabaho ka sa bahay, magluto ka. Walang magkuhan sa'yo kung ikaw lang mag-isa, di ba? Walang luto sa'yo, halimbawa. So, hindi ka makakain. So, kailangan ay gumawa tayo ng paraan para makamtan natin yung isang bagay na yun. Gayon din yung paraiso ng Allah. Hindi yun sa ipagkakalob ng Allah unless kung ikaw ay mustahiq. Mustahiq, ibig sabihin, ikaw ay qualified or something. Ano ba yung tamang term? Ay karapat-dapat. Sabi nila ay mustahiq. Okay? Karapat-dapat. Ibig sabihin nun, bakit sa ipagkakalob ng Allah ang isang bagay na hindi naman nararapat sa iyo? Hindi mo naman pinaghirapan. Hindi mo naman pinagpaguran. Okay? So, bakit ipagkakalob sa iyo ng Allah? Kung ano ang ginawa mo, yun ang ipapalit sa iyo ng Allah. Kung kabutihan, paraiso ang ibibigay sa iyo ng Allah. Kung impyerno ay, kung samaan ay impyerno ang ipagkakalob sa iyo ng Allah.